Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your guys, Mama Secret Channel. Faith Rose Matarders. So ngayong hapon na to, tingin natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign off. For the sign off, Taurus. So Taurus, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap? So guys, this reading is a general reading namang di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos. At dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga kagilap? Tutuklasin at bubulabugin natin ng Angel Spirit. Please give me an information po. Okay, there's a 5 of Wands, something complications, or may mga bagay na nagbibigay komplikasyon. Or there's a competitor, kakompetensya, kalaban. Alamin pa natin yan guys. So there's an Empress card for River. Maaaring ibabalik na ulit yung sigla ng buong pagkatao mo. Maaaring sinasabi ito, mahalin na talaga ang sarili mo. Dahil may mga bagay na nagbibigay komplika sa sitwasyon mo. Ibig sabihin, may mga taong umakadlat, sinisiraan ka, niloloko ka, or either talagang inakarangan at tinadlangan ng iyong pag-unlad. Kaya kailangan alagaan mo at mahalin mo ang sarili mo. There's a 3 of Pentacles. Mag-ingat ka for collaborations, for connections. Sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan, mag-ingat po tayo. And there's an 8 of Wands with a fast communication and fast movement. Some of you guys, magkakaroon ka talaga ng lot of transactions, communications, and of course, there's a travel, guys. Maaaring madadagdagan ng yung negosyo or maaaring magkakaroon ng mga maraming transaction. Kliyente, customers. Additional messages. And there's a Page of Cups. Now listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makikinig ka sa sinasabi ng iyong gabay. Now there's something vibrations, an instinct, an intuitions. Na binibigyan ka ng pangitain, babala, paalala na you need to pay attention. Na maaaring may mga synchronicities or signs kang nararamdaman. Ipinababatid sa iyo ang ating gabay. Maaaring sa panaginip. Now with your daydream, imaginations, and visions. And of course, guys, there is a 7 of Pentacles with a harvest moment. Some of you guys, mayroon talagang pag-ani. Naman daw yung mga pinaghirapan mo, maring makuha mo at mata mo muna. There's a hard work is paying off. Yung pinaghirapan mo, at yung mga pinagpaguran mo at pinaglaanan mo, ay maring makamtan mo na. Makukuha mo na. What is additional messages with an Angel Spirit? With a 5 of Wands, so there's a oh my God, the Hermit card is here. So, ibig sabihin, malalaman mo na nagbibigay komplikasyon with the 5 of Wands. So, the answer is here. So, ibig sabihin, ano yung magbibigay kasagutan? Ibig sabihin, nagbibigay komplikasyon. Yung mga taong kumakalaban at kumakaharang sa'yo. Maliliwanag at malalaman mo na kung sino nga sila. There's another one, so there's something perseverance. So, kailangan mo magtiyaga. Mahalin na talaga mo yung sarili mo. Dahil walang ibang makakatulong dito, kundi ang sarili mo. Kaya kailangan alagaan, mahalin, proteksyonan, ano man yung bagay na meron ka. Kung maaari mag-disconnect ka from the world, and there's a 9 of Pentacles, maging secure. Pangalaga at proteksyonan mo ito. Mag-ingat ka for collaborations, for communications, and even transactions na may offer ng pera. Maging aware po tayo. Now, what is the 3 of Wands? Reference with the 10 of Swords in reverse. Matatapos na yung burden, betrayal. Maring matatapos na nagbigay sigalot, nagbigay problema, nagbigay suliranin sa situations mo. Some of you guys na matutuloy na yung trouble mo, makakaalis ka na.
na makakalayag ka na maaaring ito na yung panahon at pagkakataon na ma-fulfill na ulit yung mga transaction and communication ng travel mo. Na malalantad na at makikilala na kung sino tong pakilamera. Na ambisyosa, at the same time, echosera. And there's a judgment for a wake-up call. Pinapaalalahanan ka na you need to pay attention. From what? No, sa mga panaginip mo nga. Or sa visions mo. Sa mga nararamdaman mo. Sa instinct mo. Pinapaalalahanan ka na may ibig sabihin yan. You need to pay attention. No, kaya kailangan mong pakinggan at alamin na naman yung bagay na pinababatid sa'yo. The Seven of Pentacles represents with the Four of Pentacles for saving money, for protectionan mo at papangalagaan na yung grounds mo dito. And never territory. Now, for protectionan na ito at papangalagaan na dapat alam mo sa sarili mo yung grounds mo. Ganun yun. What is the additional messages with the Five of Wands and the Hermit card? Reference with the Queen of Swords to clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na magsisilbing balakid sa'yo. Ngayon pa lang binibigyan ka na nakasagutan. Nang nalaman mo kung sino tong tao na to, dumistansya. No? At pakawalan mo ang sarili mo mula sa kanila. No? Magtataka ka, malalaman mo naman yan. Every transaction, sa tuwing pag-uusap kayo, sa tuwing magkakaroon kayo ng collaborations, connections, minamalas ka. No? Inoolats ka. Ibig sabihin, there's an evil eye. No? May inggit sila at ngit-ngit sila. No? Ganun yon. Isa yun sa nagbibigay blockages sa'yo. No? Kaya paulit-ulit yung suliranin. And there's a sign of happiness. No? At the end of the day, kailangan maging masaya at alagaan mo yung sarili mo. At palanghalagahan mo ang buhay mo. And there's a sign of no? There's something a burden, overload. No? Ito nga yun mag-insecure ka sa mga bagay na paparating or nakukuha mo. No? Mag-ingat ka sa mga nakakausap mo. Dahil some of them mamaya, sila pala yung nagbibigay pabigat sa'yo. No? And the Five of Cups in reverse, something guys na matatanggap mo na. Na ganun talaga, sila talaga yung sumasabotay sa'yo. Na matatanggap mo na kailangan mo talagang dumistansya. No? Sa mga taong nega, toxic. And there's an Ace of Pentacles. Dito papasok ang malalaking opportunities. Malalaking pera. No, kung hindi mo po proteksyonan yung sarili mo mula sa toxic families or toxic environment, wala. Hindi ka uusad at hindi ka uunlad. So, kailangan matuto tayong proteksyonan ng ating sarili mula sa negatibong mundo. No? What is additional messages? So, there's something, a Two of Wands by choices. See? Piliin mo lang yung mga bagay na pagkakatiwalaan mo o yung mga tao pagkakatiwalaan mo. No? I-save mo tong bagay na to for your future. No? Dahil baka masayang mga pinaghirapan mo, kailan ka magkakaroon ng awakening or enlightenment sa buhay mo, kung kailan gurang ka na, kung kailan may edad ka na. So, ngayon pa lang maging productive ka, maging aware ka sa mga pinagpaguran mo. No? Save your money wisely and invest your money wisely. Diba? No, hindi sa pagiging madamot, pero kailangan matuto tayong magsino, no, ng ating mga pinagpagod at pinaghirapan. Dahil at the end of the time, walang ibang tutulong sa ating kundi ang ating mga sarili. What is the outcome? For the outcome, guys, is the Six of Swords sa transition. Unti-unti na makakalaya sa hindi magandang situations. Ito na yung panahon at pagkakataon para bumangon at makakabangon ka na. And of course, let's see. And there's a Seven of Cups, something a confusion. Maring naguguluhan ka, nalilito ka, pero itong bagay na to ang paghubog ng iyong pagkatao hanggang patatagin ka ng mga karanasan mo. At itong bagay na to kailangan pagtiyagaan mo, alagaan mo ang iyong sarili. Additional messages. And this is the Queen of Cups, emotional intelligence. Ibig sabihin, magiging mas matalino ka na pagdating sa emosyon. Hindi ka na padadala ng tensyon. No, masyado kasing mabilis kang maawa, kaya naaabuso ka. At the end of that time, nga. What is the additional messages? Represent with the Six of Cups. See, this is something related talaga sa iyo with family or friends or environment. So you need to be wise, no? Dahil sila talaga ang sumasabotahe sa pagyabong at pag-unlad mo. And there's a vast communication na maaaring sila din ang nagbibigay delays sa mga transactions mo. Kaya kailangan maging aware
maging mabusisi sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi ko nilalahat pero kailangan maging mautak ka at matuto kang maging mabusisi at pag-aaralan kung sino ba talaga ang tinutumbok at tinutukoy ng ating baraha. And there's the moon card, revelations at truth reveal. At itong bagay na to ang magpapakita sa iyo na matutupad na talaga ang matagal mo nang inaasam at pinapangarap. Ang malaking halaga, malaking pera na paparating na magpapabago ng estado mo sa buhay. And there's a page of wands, a good news. At may magandang balita na mismong mapapakartwheel ka. No, itong bagay na to, mapapatumbling ka sa saya dahil natuto ka ng pangalagaan mo at proteksyonan mo yung mga bagay na meron ka. At ito na, at this is something the hard work is making of. Makukuha mo na ang matagal mo ng pinagpaguran at pinaghirapan. Now, all these years, this is the coming from the week, from this week, days of weekend, darating na ang biyaya na talagang matagal mo nang inaasam. So guys, let's see what is additional messages pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. So we're back. So nandito na tayo guys, no, for finances and career, love life at kalusugan. So tutumbukin na natin anong kaugnayan na to, pinaka-mensahe sa'yo pagdating sa finances mo. So there's an emperor, see, maturity. So you need to be wise and respect and disciplines. So pagdating sa finances, maging mautak, maging matalino, at magkaroon ng disiplina at respeto. And there's a five of swords. See, pagdating sa finances, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action and decisions. Diba? Ikaw yung naglalagay sa kasasadlakan mo. And there's a nine of wands for slow and steady. Matuto tayong kumalma. Pagdating sa finances, huwag kang agresibo. No, masyado mong minamadali ang mga kaganapan sa buhay mo. And there's a four of cups. Pag-isipang mabuti ang bawat eksena at bawat offer na paparating. Kailangan matuto tayong busisiin at kilalanin at unawain lahat ng bagay na nangyari. And there's a page of swords, being curiosity. Maging mabusisi tayo. No? Kailangan mas maging matalino tayo how to defend your resource of income, how to defend yourself. No? And there's the king of cups. No, there's a devoted for the person na maaaring gumagabay sa'yo dito. So let's see, pagdating tayo sa relasyon or pag-ibig, so this is something that out of swords. Some of you nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, worries, or maaaring hindi kayo makatulog na person mo. And there's an ace of wands for new ideas and new project coming in. So magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano. And there's a full card. Now this is something in new beginning coming in. Magkakaroon ka talaga ng bagong simula. Panibagong pag-asa ng ating mga gabay, no, ibibigay sa iyo. And there's a knight of swords, there's success driven, na magsasucceed daw kayo pagdating sa relasyon. No, kailangan nyo lang maging balance. No? There's a give and take, and respect and discipline in each and every one. And there's an ease of swords with a mental clarity. No, magtatagumpay kayo kung mas maliwanag pa ang iyong isipan at ang iyong pananaw, no, sa tubig na malinaw. So let's see additional messages pagdating sa kalusugan. So there's a death card with a transformation na magiging maganda na raw ang iyong kalusugan. Nakalagaya magkakaroon na ng ending from worries. Now there's a need of with a lot of toxic and negativities. Sabi ko na nga, based sa nagbibigay ng masasamang nararamdaman dito ay nasa paligid mo lamang. Diba? Kailangan na matuto tayong dumistasya, pakawalan sarili sa nagbibigay negatibo. And there's a temperance, guys, with something healing, recovery. Makaka-recover ka talaga dito. And there's a magician, reflection. Lahat ng gagawin may magre-reflect sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka. Na matuto ka, pangalagaan, protection mo yung sarili mo. Now, you're also being creator. Ikaw yung gagawa na ikabubuti ka sa sama mo. And there's a Ten of Pentacles. Magkakaroon ka na pang matagalang magandang kalusugan. Now, financial windfall. Unexpected financial windfall. Now, financial security at the same time. Na magiging magandang kalusugan mo dito dahil mawawala ng stress mo dahil yung pera nandito na. No? At magiging masagana. Kay there's the King of Pentacles, maging secure ka lang. No? Sa madaling salita, pag-ingatan mo ang grasya at biyayang binigay sa iyo ngayon.
Huwag mong hayaan na mawala ito. And there's a justice card. No, the justice will be served. Ibig sabihin to, kaya to binibigay sa'yo dahil ito yung pinaghirapan mo. Na ito yung consequences sa lahat ng mga pinagdaanan mo at naranasan mong paghihirap sa buhay mo. No, deserve mong maging marangya at masagana ang buhay mo. No, dahil sa mga pinaghirapan mo, deserve mo yan. So let's see what is the magical fairy messages, advices, and of course the pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then of course, kapag nakapag-isip ka na kung ano magiging tanong mo at alam mo na kung ano magiging sagot dito within 1, 2, and 3, comment down below kung number na pili mo. Malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. So let's see and watch this. So we're back guys. So let's see what is the additional messages with the magical fairy messages. Represent 1. So ngayon guys, no, bubungkalin natin at hagilapin natin anong pinakamensahe sa'yo at pinakagabay sa'yo dito ng ating angel spirit. And there's a dietary change. So kailangan mo mag-diet guys, ha? Improve your health. And of course, if you're magiging improve daw yung life mo. Now, there's a pregnancy. Some of you guys baka magbuntis ka. Or meron dito maring, there's a blessing coming in. And there's a love life. Talagang malaking factor sa reading mo ay pag-ibig at relasyon. And there's a perfect timing. So, ito na yung panahon pagkakataon. Baka matagal nyo na itong hinintay. So, ito na, makukuha at matatamo mo na. So, let's see what is the yin and yang oracle card represent 1. For yin and yang oracle card, so there's something of forming with a structure and solid foundation. So, maging matibay at maging malakas ka na. Now, wag ka na ulit hayaan mabuwag pa o masira ng ninuman. Now, mas maging matibay ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo. And there's a contract, career, commitment. So, just focus. No, kung saan ka lalago. And there's an age of earth. You are dealing with Taurus, Capricorn, and Virgo. So, same eksena kayo, same page kayo, same signs kayo. So, let's see what is this. So, reference with the speaking truth. Talagang ibinabahagi lahat ng katotohanan na dapat mong malaman. No? There's a reveal. Dito may nagre-reveal dito at may gumaganti or may gumagawa ng hindi kanais-nais sa'yo. And there's a shipment na talagang there's something symbolized with the signs and synchronicities. May mga signs talaga na mangyayari talaga siya in the future, no? What is the romance angel for Mystic Love Oracle deck? There is a sex good sign. So, kailangan mo talaga. No, ibig sabihin kulang ka sa intimacy. No? And there's a snake. Mag-ingat ka for snake. Not what it's look like. No, parang hindi to yung parang tinignan mo na parang pagkakatiwalaan ganon. Kaya kailangan mag-ingat ka. For Archangel Michael messages. Reference and believe and trust. So, kailangan mo magtiwala at maniwala. No? Sa lahat na nangyayari sa iyo ngayon. For Jesus loving code said, the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things. So see, may isang taong tutulong sa'yo, no? Para maliwanag ang kasalanan na nangyari ito at ibibigay sa iyo mga bagay na karapat-dapat na matutunan at malaman mo. Ganun yon. There's something, an instrument with a God na tutulong para gabayan ka. So let's see what is Money Oracle deck. So there's something guys with the transformations. So unti-unti talaga magbabago. Changes the natural order of the things. Don't be afraid to unknown. No, huwag ka matakot sa mga posibilidad. No, handa ka dapat tanggapin yung mga pagbabago magaganap sa buhay mo. The more na natatakot ka, the more na parang nagbibigay blockages yun para magtuloy-tuloy yung magagandang eksena sa'yo. No, matututuhan ito dapat mag-surrender lahat. No? And there's an angel's number. The void. No, kailangan mong harapin to. No? You have the more control of your life than you realize. Learn and execute what interests you. Turn things around. It's get better with the time. There are plenty of friends to make. So chill out. Have fun. Open up. Go outside. So kailangan mong kumbaga kahit pa paano harapin yung nangyayari sa isa kinabukasan mo or sa hinaharap mo. Etong linggo na to ay isang hudyat na para huwag kang matakot. No? Kailangan mong harapin na naman yung pinagdadaanan mo sa ngayon. For a shadow work represent what?
from the shadow work represent what? And there's a peace and inner demon. See? Kailangan matuto tayong harapin ng mga bagay na nangyari sa paligid natin. No? Huwag ka matakot. No? Binibigyan ka ng kaliwanagan at paparating na ito. What lies beneath with the future? What lies beneath with the future record here? Announcement, expression, revealing. So, binabahagi na sa yung dapat mong malaman. No, ina-announce na sa'yo yung mga lalaman at natuklasan. No, marireveal na talaga. There's something clarifying for a love situation. Ibig sabihin, parang na-sense ko na nangyari na to eh. No, kailangan mo lang parang ma-refresh ulit. No, sa isip mo, yun nangyari sa'yo from the past na hindi na muling maulit ulit. For the third time around. Ganon. And there's a shard of love. Past trauma, leave scars, take time to heal yourself. Kailangan mong makawala at makalaya dyan sa trauma. Nagkaroon ng trust issue dito na kailangan mong palayan at ilumin yung nararamdaman. Let's see what is the clarifying for a life situation. Para hindi na muling mangyari yung ganon. No, lumayo ka sa nagbibigay ng kumbaga remnants sa'yo. No, yung tao na to naaalala mo, tuwing nakikita mo siya, naaalala mo lahat. So, kailangan bumistansya ka na sa kanya. And there's something, cavern of secrets, unveil of hidden wonders, within the shadowy, deep, and enigmatic secrets and concealed wisdom. See, talagang ibabagay, ilalantad sa'yo ang sikreto sa likod ng mga bagay na nakikita mo magaganda. No, meron palang ibig sabihin yon na dapat mong paghandaan sa mga susunod na eksena. Baka bayuhin ka nang hindi mo inaadya at hindi mo inaakala. What is the part of the light represent what? A part of the light represent with soul purpose. Ito siguro yung purpose ng buhay mo. No, I trust that unique purpose my soul is here to fulfilling, expressive. Every experience and every challenges has been a part of my journey. To uncover this purpose, I embrace my path with confidence, knowing that each step brings me closer to fulfilling the divine calling that resides in my heart. No, yung talaga nanggagaling sa puso mo. No, ibabahagi nito yung talagang nanggagaling siya sa puso mo. No, talaga pinapakita at babahagi dito yung mga karanasan, pinagdaanan sa likod dito, yun makikita mo talaga, ito talaga yung purpose mo sa buhay. Ang maliwanagan at magtiwala, no, sa ating pong may kapal. And there's the way of light. Talagang may liwanag eh. So, bibigyan ka ng kaliwanagan talaga dito. I take a conscious step into the light, transforming weaknesses into strength by mastering my thoughts. With the positive thought attitudes, I overcome obstacles that project life to every corner of my life. Through this journey, I embrace my power and share my light with the world. Diba? Talagang binibigyan ka ng daan para sa liwanag o kaliwanagan sa buhay mo. Na unti-unti mo nang matututunan, matutuklasan ang kahalagahan ng bawat bagay-bagay. Hanggang sa malaman mo na hindi mo kailangan isipin yan, bagkus kailangan mo tanggalin sa buhay mo ang nagbibigay negatibo sa'yo. So, let's see what is the pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, guys. So, let's see what is the yes or no pick a card. So, let's start tayo with the number 1, no? So, with the number 1, reference with a no. Getting calm of net loss on the tail end of the things. Diba? Talagang tinatapos na. No? Huwag mo nang pagpilitan pa itong mga bagay na to. And there's a yes with the number 2. Trust your feeling, fulfill your heart desires. No, magtiwala ka sa nararamdaman mo, hindi ka ililigaw nito. No, hindi ka dadalhin sa hindi magandang sitwasyon. No, at itong bagay na ito magdadala sa pagtupad ng mga pangarap mo. Number 3, there's a no. Burning through money for investment growth. No, ibig sabihin nito na huwag mo sayangin yung mga pinaghirapan mo. Dahil itong bagay na ito, kung ipaglalaban mo at ilalaban mo, masasayang lang ang mga pinaghirapan mo. Huwag mong hayaan mangyari yon. So guys, this is a weekly gabay for the month of August 1 hanggang August 7 for the sign off. For the sign off,
Taurus. So, Taurus, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang di lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigiskip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapalisiksik, liglig na gumapang na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po in see the next video. Bye-bye and babush!